pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Nehemias 8:8-10. Sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at eskribang si Ezra, at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, "Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis ni umiyak man." Sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain, at uminom kayo ng matamis na alak, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan." Kautusan at grasya ng Diyos. Ang mga nakinig ng pagbasa at pagpapaliwanag ng kautusan ni Ezra at mga pinuno ng bayan ay ang mga pinalaya ng Diyos sa pagkabihag ng 70 taon sa Babylonia. Sila ay umiyak nang marinig nila ang kautusan. Pinukaw sa kanila ng kautusan ang nagawa nilang kasalanan. Ngunit hindi lamang kautusan kundi grasya ang ibinigay sa kanila ng Diyos nang ibalik niya sila sa sarili nilang bayan. Sila ay pinatawad na, kaya't dapat na magalak sila sa Panginoon. Sinabi sa kanila ni Nehemias, Ezra at mga Levita na ang araw na iyon ay banal sa Panginoong Diyos. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Awit 11:7-10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Dapat naisin higit kaysa ginto. Ang kautusan ay higit na dapat nating naisin kaysa maraming dalisay na ginto. Inihahayag sa atin ang kautusan ng ating kasalanan upang tayo ay balaan at sumunod. Kung may kasalanan, ipahayag agad ito at humingi ng patawad sa Diyos. Hingi na ilayo niya tayo sa mapangahas na pagkakasala nang tayo ay makapamuhay na matuwid. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at sa kasalanan ng buong sanlibutan. Unang Korinto 12:12-14, 27 at 28. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya,
at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi kundi marami. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay mga bahagi. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang uri ng wika. Salita at pananampalataya. Ang grasya at katotohanan ng Diyos ay dumating sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Ipinagkaloob ang iba na maging apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging sa patanggulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Lukas 4:16 hanggang 21. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, "Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin, sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag, upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon." Isinara niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, "Ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig." Nagsalita ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang sanlibutan. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas, at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan, palibasa ay naging higit na mataas kaysa mga anghel, palibasa ay nagbana ng higit na marilag na pangalan kaysa kanila. Hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Panginoong Hesus ang Kristo dahil ang Espiritu ng Panginoon ay nasa Kanya. Ngunit hindi siya pinanaligan ng mga Hudyo. Ito ay dahil siya ay hindi lamang para sa kanila. Sinabi niya na si Elias ay hindi sa mga balo ng Israel isinugo, kundi sa balo ng Sarepta sa lupain ng Sidon. Si Eliseo ay hindi isinugo sa mga ketongin sa Israel, kundi kay Naaman na taga-Syria na nilinis niya. Dahil sa sinabi niyang ito ay ipinagtabuyan at pinagtangka nilang patayin si Jesus.
Si Jesus ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.